galing-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ang mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Marr na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ang pagre-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 10 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo, sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Biyernes 12, araw ng kasarinlan sa buwan ng Hunyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Paggunita sa araw ng kalayaan mapayapa ayon sa buong pamunuan ng PNP. Independence Day celebration magkahiwalay na pinangunahan ni na Pangulong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Vice President Sara Duterte nanindigang nirerespeto ang konstitusyon at walang balak agawin ang kapangyarihan sa kasalukuyang Pangulo. Pagpapalawig ng 50 pesos price cap sa bigas, pinag-aaralan pa ng Malacanang. Bilang ng mga nasawi sa lindol sa Mindanao pumalo na sa 55. Visayas Grid itataas sa yellow alert 6 p.m. hanggang 8 p.m. Rollback sa diesel, posible sa susunod na linggo. At President Trump binawi ang banta ng pag-atake sa Iran. Peace deal posibleng maaprubahan. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, deklaradong generally peaceful o pangkalahatang mapayapa ang paggunita ng ika-128 araw ng kalayaan sa buong Metro Manila. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, walang naitalang anumang malaking untoward incident o kaguluhan sa kabi-kabilang mga aktibidad at kilos protesto sa rehiyon. Nananatili umanong nasa full swing ang kanilang security operations kung saan higit 8,000 pulis ang kasalukuyang nakadeploy sa buong Kalakhang, Maynila. Personal ding nag-inspeksyon ng NCRPO Chief kanina sa mga kritikal na lugar gaya ng Senado, Quirino Grandstand, Mindiola at Calao Avenue upang masigurong planchado ang latag ng seguridad. Inaasahan namang aalisin na bukas ang full alert status ng kapulisan depende sa magiging development ng sitwasyon sa lansangan. Nasa 8 kilos protesta ang binantayan ng pulisya sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong araw ng kalayaan. Ayon sa ulat ng Philippine National Police, umabot sa 920 na rallyista ang nagtipon-tipon sa Maynila, sa Quezon City at Southern Metro Manila ngayong Biyernes. Nagkaroon naman ng bahagyang tensyon sa Calao Avenue sa Maynila matapos mag-vandalize ang isang grupo ng kabataan sa Center Island ng kalsada. Sa impormasyon mula kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, isang civilian personnel ng PNP ang inisprayan ng pintura sa mukha matapos nitong sitahin ang mga nagpipinta sa kalsada. Tinangkapang arestuin ng mga pulis ang suspect pero nagpumiglas ito at nagtanggal ng damit hanggang sa tuluyang makatakas sa gitna ng kaguluhan.
Patuloy pang kinikilala ng mga otoridad ang tumakas na relista na posibleng maharap sa paglabag sa lokal na ordinansa. Samantala, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang kahandaan sakaling sumiklam ang tensyon sa gitna ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayon. Pero ayon sa AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, wala silang namomonitor naman na banta o anumang pagtatangka ng panggugulo. Sa kanayam ng DCRH, sinabi ni Padilla na nakahanda naman silang mag-deploy pa ng mga tauhan para suportahan ang puwersa ng pulisya. Narito si Padilla. Well, dito nga lagi naman natin po yan na ina-assure ang ating mga kababayan na ang inyo pong sandatahang lakas ng Pilipinas ay buo po kami. Kami po ay professional, non-partisan po tayo, ang ganyan po ang pinakita natin. Even po dito sa mga nakaraan, na mga pag-celebrate nga natin itong mga milestones natin sa ating bansa. We have shown our professionalism, we have shown our unity, and let's give po itong democratic processes a chance, na umusad po at lumabas po ang gusto po talaga nating mapatunayan dito po sa ating mga democratic processes. Sa pag-celebrate po natin ng ating 128 Araw ng Kalayaan, narito po ang inyong AFP to make sure na patuloy nyo pong ma-enjoy ang demokrasya po na yan. Samantala, kasado ang prayer rally sa labas ng Senado ngayong ika-128 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa supporters ng mga Duterte, may ilang religious groups umano ang makikiisa sa pagtitipon. Posible pa nga nilang pumalo sa 10,000 ang mga lalahok sa pagkilos ngayong hapon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, walang grupo ang nakaselyo ng permit para magkilos protesta sa labas ng Senado. Pero bibigyan pa rin umano nila ng pagkakataon ng mga rallyista na magpahayag ng kanilang saloobin hanggat hindi sila manggugulo o babali sa batas. Sabi pa ni Abirin, dadagdagan niya ang 1,090 police deployment sa area kapag bumuhos ang mga demonstrador. Narito po si NCRPO Director Major General Anthony Abirin. Para sa permit is concerned, wala po kaming na-monitor na nag-apply ng permit. But just the same, bibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kababayan sa malayang pagtitipon. And we will always observe maximum tolerance. Pababayaan natin sila. As long as wala naman silang nilalabag na batas, let them express their, what they want to happen. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independence Day celebration sa Quirino Grandstand ngayong Biyernes, June 12. Sa kanyang talumpati, binigyang din ni Marcos sa mga aral na itinuturo ng kasaysayan sa mga Pilipino na ani ay dapat gamitin ngayon para mapaunlad ang bansa. Narito ang kanyang tinig. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Pinangunahan din ni Vice President Sara Duterte ang hiwalay na selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa Davao City. Tampok sa aktibidad sa Rizal Park ang wreath-laying ceremony. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Vice Presidente na ang Independence Day ay hindi lamang sumisimbolo sa paglaya ng bansa mula sa mga mananakop, kundi dapat din na maging inspirasyon sa paglaya kontra sa katiwalian. Ayon kay VP Sara, bagamat mananatili ang pagkilala ng bansa sa mga bayani at iba pang nagbuwis ng buhay para sa kalayaan, mahalaga na manatiling buhay ang kanilang naging legacy at advokasya. Samantala, itinanggi ng pangalawang Pangulo ang mga espekulasyon na interesado siyang agawin ang kapangyarihan kay Pangulong Marcos. Gayunpaman, iginiit ni VP Sara na siya ang nasa next in line o constitutional successor alinsunod sa itinakda ng saligang batas. Samantala, sa iba pang mga balita,
umabot na sa 55 ang bilang ng mga napaulat na nasawi kasunod ng pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani nitong Lunes. Ayon sa Office of the Civil Defense, umabot na rin sa 1,120 ang naitalang nasugatan habang lumakyat pa sa 31 katao ang napaulat na nawawala. Aabot naman sa mahigit 35,000 pamilya mula sa 179 na barangay sa Mindanao ang apektado ng lindol. Sa nabanggit na bilang, higit 6,000 pamilya ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation center. Hinihintay pa ng Malacanang ang opisyal na rekomendasyon ng Department of Agriculture o DA para sa posibleng pagpapalawig ng price cap sa bigas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos kung kailangan pang i-extend ang 50 pesos price cap sa mga imported na bigas depende sa isusumiting ulat ng DA at National Price Coordinating Council o NPCC. Batay sa Executive Order No. 118, may kapangyarihan ng Pangulo na palawigin, i-adjust o tuluyan ng alisin ang price ceiling base sa ginagawang pagsusuri ng NPCC kada 15 days sa sitwasyon ng merkado sa bansa. Nakatakda ng magtapos ang ipinataw na Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa katapusan ng Hunyo. 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, binawi ni US President Donald Trump ang kanyang babala na bubuhayin ng Amerika ang matinding pag-atake sa Iran. Sa isang pahayag, sinabi ni Trump na kanyang ginawa ang desisyon dahil sa lumilinaw na tsansa na mapapagtibay na ang peace agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Pangulo ng Amerika, aprobado na sa Israel at iba pang kaalyadong bansa ng Amerika ang binalangkas na deal o arrangement sa Iran. Sa kabila nito, inanunsyo naman ni Iran Foreign Ministry spokesperson Emil Bakai na wala pang pinal na konklusyon ng kanilang bansa sa tinutukoy na kasunduan. Aabot na sa halos 4,000 ang naitatalang aftershock sa Mindanao mula nang yanigin ito ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Ayon sa PHIVOLCS, 966 rito ang natunton ang lokasyon habang 64 naman ang naramdaman ng mga residente. Pinakamalakas na naitalang aftershocks ay umabot sa magnitude 6.4. Dahil dito apektado pa rin ang isinasagawang clearing at retrieval operation sa lugar. Ayon sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sarangani, bagamat ilang araw na ang lumipas ay umaasa pa rin silang mahahanap nila ng buhay ang mga napaulat na nawawala. Samantala, isa sa ilalim sa yellow alert ngayong gabi ang Visayas Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iira ang alert mula alas 6 mamayang gabi hanggang alas 8. Sa abiso ng ahensya, bunsod ito ng mataas na demand sa kuryente kasabay ng pagkawala ng serbisyo ng ilang malalaking coal plants sa rehiyon. Nasa 2,663 megawatts lamang ang available capacity ngayon ng Visayas Grid, habang ang demand ay posibleng pumalo sa 2,441 megawatts. Magpapaabot ng tulong ang United Arab Emirates sa UAE para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao kamakailan. Ayon kay Dr. Tariq Ahmed Al-Almeri, chairman ng UAE Aid Agency, layunin nilang maibsan ang paghihirap ng mga residenteng naapektuhan ng lindol. Nilinaw naman ni Dr. Al-Almeri na nakabase ang relief assistance ng UAE sa isinagawang Comprehensive Needs Assessment upang matukoy ang mga prioridad at pangunahing pangangailangan ng mga apektado. Kasabay nito nagpahiwatig ng pakikiisa ang UAE sa pamamagitan ng Ministry of Foreign Affairs sa lahat ng mga naapektuhan ng lindol, kung saan may tinatayang 55 na ang nasawi habang 1,100 na individual naman ang naiulat na nasaktan dala ng naturang lindol. Kasalukuyan pang inaalam kung ano ang kabuang halaga ng nabanggit na assistance, kung idadaan ba ito sa pamahalaan o via non-government agencies, at anong klaseng assistance ang iaabot ng UAE sa mga biktima ng lindol. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado. Ang oras na
nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon! Bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm! Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm! Charm Fabcon. ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, I'm Will Vinci, and you're watching Scene Zone.
chikahan with Shanita Girl hitmaker Lil Vinci. To be honest, hindi ko naiisip na nangyari po yun sa buhay ko. The show must go on. Oo, kailan lang nag-perform kami sa isang event. Kasama ko si Uncle Dagot. Pasalamat ko po kay Vinny Saturno. 2016 ko po yan ginawa. Tapos in-out po yan 2020 na po. Ito naman tayo sa AI music. Pero hindi pwede kasing ilabas mo na talaga yung music na more on AI lang iaasa mo sa kanya. Di ko mapigilan aking nadarama, may chinita girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kapag ikaw ay under detention, hindi ka nakasama, hindi ka pwedeng magtrabaho. So kung merong ganong ruling, hindi ka pwedeng isama sa quorum. So sino ang de jure, sino ang de facto dito? Ang de jure obviously si Senator Gatchalian kasi siya ang na-elect ng 12 na may quorum. Can actually the new majority sanction the Cayetano Block for usurpation of authority? Umattend ka lang ng sesyon. Makikita mo na hindi na ikaw ang ibobotong Senate President. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa music, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Bayan. At Kisses Habswan. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala dahil sa bawat Happy Independence Day! Parang feeling ko yata gusto mong mag-long weekend partner eh. Wala na kung maglo-long weekend tayo, kulang na ng isang araw kasi hapon bawas na. Bawas na Sabado na bukas Oo. Oo nga. Di sige, magtrabaho na lang tayo. Alam mo, yan ang sanang magandang maging attitude nating mga Pilipino sapagkat sa totoo naman, malaya tayo in the sense na hindi tayo nakakulong, hindi tayo restricted sa ating mga movement at hindi nakakapagpahayag rin tayo ng ating saloobin, whether it be pro or against the government. Meron nga lang mga, of course, restriction at we have the law to abide, pero hindi naman kagaya ng mga na encounter ng mga magulang natin pagkat siguro kagaya ko naman bata pa naman ako nung panahong umiira lang martial law. Kanya lang syempre may mga iba rin pumapansin sa ngayon na yung ibang nangyayari kagaya nung bakit ba daw yung Malacanang at yung Senado ay binarikadahan ng napakadaming barbed wire at lahat ng mga parabang bumabalik tanaw sila partner doon sa ganong rehimen ng mga dekada 70 at 80. Although sabi naman mismo ng PNP wala namang namo-monitor sila na banta. Oo, at sa seguridad Pero generally peaceful daw ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan today, sabi ng PNP. Pero ang totoo talagang dumadaklot sa atin at gumagapos po sa atin na hindi po matapos-tapos ay ang matindi pong talagang nakawan ng pondo sa gobyerno sa bayang ito. At yan ay atin sanang ipagdasal na sana'y mawakasan na. Matapos na ang paghihirap na yan. Kung wawariin mga partner, minsan parang gusto mo nang isipin na wala ka nang pakialam sa gobyerno, magtatrabaho ka na lang Diba? Sarili ko na lang ang iisipin ko. May mga ganun May pakiramdam din naman, totoo naman, di mo maiaalis na parang wala rin namang pakialam sa iyo ang gobyerno kahit anong sabihing sigaw at kahit anong pagpapahayag mo, parang sila naman ay parang mga bulag at pipi na hindi naman mga bingi na hindi naman nakikinig sa totoong hinaing ng bayan. May mga ganyang obserbasyon yung ating mga kababayan po.
At hindi mo din sila masisisi sapagkat talaga namang lalo na ngayon na may magkalamidad pagkatapos yung bangayan ng US at Iran hindi na matapos-tapos na nakakaapekto sa buong mundo, di ba? Lalo na sa presyo ng krudo at apektado din tayo doon. Kanya nga. Oo. At meron din tayong mga, sabihin na natin, internal na mga issues dito sa ating bansa aside from of course yung nangyayari dyan sa Senado. Eto nga yung ating internal peace and security din, kung tayo ba ay nakakaranas na ng tunay na kapayapaan na pakiramdam natin ay stability na po, stabilize na ang ating kapayapaan na magdadala sa atin ng pag-unlad. Kasi kailangan, partner, di ba, ang mga investors, ang mga local businessmen, mga negosyante natin, mga may-ari ng mga MSMEs, ay secured sila. Alam nila, may kapanatagan na yung lugar kung saan sila magtatayo ng negosyo, magbibigay ng trabaho, ayan po, sa mga komunidad, ay ligtas. Ayan, na ito po ay payapa at secured. Meron nga ako, partner, nire-retrieve ko lang yung na basa ko na anong tawag riyan, parang ang laman ng aking nabasa at pinag-aaralan ko yung local investment talagang sumadsyad ng hindi lamang saan ba naroon yung aking kode ko na yan at yan naman ay mismong yung mga nasa business sector naman, yung mga leader ng business community naman ang talaga naman ko anong tawag dyan, partner, nagkukumpirma rin at sinasabi naman nila na hindi nga yan maikakaila na when it comes to trust and confidence ng mga investor, talagang ang ating bansa ay nangungulilat na. At yan hindi na maitatago. Ito, foreign direct investment plan to $1.7 billion in quarter 1 since 2020. May mga sumadsyad. Ayon ito sa galing ito sa partner sa mismong isang ahensya ng o isang survey firm ito, partner. So malaki ho malaki po ang nawawalang tiwala ng mga business investors dito. Bakit? Ganun nga ho, sapagkat ang sinasabi ng mga business leaders wala kasing accountability sa napakalaki hong napakalaki pong nawawalang pera ng bayan at yun nga po ang hinihiling nila, dapat sila mismo ay makakita ng konkreto at hakbang na may mananagot, may mauusig, mababawi yung pera, pero sa ngayon kasi mag-iisang taon na malapit na ulit magsuna ang presidente, partner. Pero yung nga pala sa July yun sa July. So let's see what's going to happen next, kung anong pero alam mo niyo ang isang kami naman bilang ako bilang Quezonian, sa amin naman sa Quezon, mayroon kami may pagmamalaki na lumaya na kami sa insurgency. Matagal na kasing insurgency free ang lalawigan ng Quezon. At ngayong araw na ito, ang aming governor na ngayon tumatay yung chairman ng Regional Peace and Development Council sa Calabarzon, partner, naideklara ng insurgency free ang buong Region 4. Wow, congratulations. Through the leadership of our governor. Si So, Governor Helen pag sinabing insurgency free, hindi ito madaling ibigay na sabihin natin pagkilala. 'Di ba? Dahil yan sa pinagsanib na person naman. Sabi nga ng governor, hindi naman yan sa sariling effort lang niya. Pinagsanib na person ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng pulis at militar. At doon sa amin sa Quezon, kung dati natatakot ang mga investors sa mga new people sa army, ngayon dinadagsa na ng investors yung Quezon. Yun nga lang, siyempre Quezon lang naman yun. Paano yung paligid ng mga lugar? Maswerte ang lalawigan ng Quezon because our governor is doing her very best.
So, while we are... wala pa, sige, baka nasa isang engagement pa. Let's have a commercial break first. 5:43. Nakamit. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. This will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well in this championship. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Sambo Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, I'm Will Vinci, and you're watching Scene Zone. Chikahan with Shanita Girl hitmaker Lil Vinci. To be honest, hindi ko naiisip na nangyari po yun sa buhay ko. The show must go on. Oo, kailan lang nag-perform kami sa isang event. Kasama ko si Uncle Dagot. Pasalamat ko po kay Vinny Saturno. 2016 ko po yan ginawa. Tapos in-out po yan 2020 na po. Ito naman tayo sa AI music. Pero hindi pwede kasing ilabas mo na talaga yung music na more on AI lang iaasa mo sa kanya. Hindi ko mapigilan aking nadarama, may chinita girl. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Siguro natin, Josa, no? Andyan na ba si Chief? Si former ASIC Aymar Eje, kung nasa Zoom na ba siya? RHTV. Kasapagkat alam mo ninyo, yung Office of the Vice President ay kauna-unahang gumitaw doon ho sa lugar kung saan marami po ang nilindol. Nagsagawa agad sila ng assessment and then the Vice President went there also. Ayun na, nasa linya na po natin si Chief Aymar Eje, ang Chief ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Chief Aymar, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo, Bayan, Sir Henry and Ma'am Karen at sa sumaybay. Kayo po'y maabala uli namin sapagkat medyo magulo yung aking napapanood, aming nababasa at para bang ang lumalabas ho ay hinahanap nila si Vice President na taga Mindanao ay nasaan daw, bakit daw kung saan pa kanyang lugar yung nilindol ay hindi daw siya makita, pero sa kabilang banda siya naman ho pala nagtungo agad doon, tama ho ba? Totoo po yun. Actually, Sir Henry, yung aming team ay nandoon po agad sa area sa Sarangani Province. Apo. At po doon General Santos City, kung saan mas malaki po ang naging damage. Unang araw pa lamang po ay tumulak na po ang ating kalusugan food truck sa pangangalaga po ng ating Southern Mindanao Satellite Office. At kinater po ng ating food truck yun pong mga responders. Kasi po pagka may mga sakuna, yun pong first 72 hours ay nilalaan po yan sa mga search and rescue operations.
Ngayon, yun pong ating mga responders, alam natin, tuloy-tuloy po yan. Yung buong 72 hours po, dire-diretso po yan magtatrabaho. Ano? So, sila po yung ating inalagaan para naman hindi sila magutom, hindi sila mapagod, at maramdaman nila na may suporta sa kanila. Habang ito po ay nangyari, ang ating pong Vice President ay agad na rin nakamonitor. Nagkataon po na meron siyang isang previous event na nasa Cotabato po siya. Yun na rin po yung isa po yung sana apektuhan din naman No, na monitor po niya at agad-agad din naman po siyang nagtungo sa General Santos City at sa Sarangani Province po the following day. Kinaumagahan yan, ano ho? Opo, actually, less than 24 hours, yung Office of the Vice President team ay nandoon na po sa General Santos City po. Nabanggit nyo, Chief Amard, na si VP Sara ay nandun lang po sa Cotabato. Tama po ba? Nung araw na nagkaroon po ng malakas na pagyanig, yung ating 7.8 magnitude na earthquake, siya po ba ay naroon sa area na naramdaman niya po ba? Kasi hindi lang naman po General Santos, Sarangani ang nakaramdam nun. Mismo, I think may mga ilang parts din po ng Cotabato. Tama po ba, Sir Amard? Malaking region po ang maraming region pala ang actually tinamaan na nakaramdam malakas na paglindol. Ang ating pong Vice President nung araw ng lumindol ay nandoon nasa Davao City pa po siya. And then noon pong nagkaroon na ng clearance para mapuntahan po yung mga area ay sinabay na po ng ating Vice President kinabukasan yung event sa South Cotabato at pinuntahan din po niya yun namang Santos City at Sarangani. Meron pong kaming nakitang video na tila binibigyan kayo ng instruction ng Vice President. RHTV, if you can roll the part of the video, saan po bang part yung video na yon? Can we play that, RHTV? And ano po yung instruction sa inyo ng ating pangalawang Pangulo? Yun po ay pagkagaling po ng ating Vice President dun sa ikatlong area na binisita niya from Sarangani. Sa General Santos City na po ito, sa isang funeral parlor, dinalaw po ng ating Vice President yung pamilya ng isa sa mga nasawi dun po sa malakas na lindol. At inintay ko po siya dahil dinalaw na rin po niya lahat po nung nandoon Ngayon, nang paglabas po ng ating Vice President, nagbigay po siya ng instructions at ang una ko pong binanggit sa kanya ay yung ongoing at yung update sa sitwasyon at nagbigay na po siya ng instruction na kapag nagbigay na po ng clearance ang local government para sa mga daanan kung safe na, ay kaagad-agad na po kaming magtungo sa area upang mabigyan na po ng assistance yung ating mga kababayan na nangangailangan. Sa katunayan po, noong kahit hindi pa dumarating ang ating pangalawang Pangulo sa mga namatayan, ay nauna na po yung ating team. Nakapagpadala na po kami ng aming pakikiramay at mga bulaklak sa mga pamilya po ng namatayan. At yun nga kasama sa instructions niya at yun pong mga susunod na aming gagawin. Kagaya po nung paghahanda nung aming pagbiyahe nung aming mga truck para ma-deliver po sa General Santos City at sa Sarangani, yun pong mga relief items na ating ibibigay. Sa katunayan, kagabi po ay nadala na po natin yung unang batch na ipamimigay sa General Santos City po. At iaayos lamang po ito. Pag may clearance na po ang ating mga local government, pupuntahan na po namin yung mga evacuation centers at kung saan po yung ibang mga kababayan natin na nakalaga o na nag-stay, kung yung mga safe na areas. Yun po namang ating wing van na manggagaling sa Maynila, dala-dala po naman doon yung mga donasyon ng ating mga kababayan na taga Luzon. Inipon po namin, pinagsama-sama at hinintay namin at sa kasalukuyan sa biyahe na po yung ating truck papunta po dito sa General Santos City. Pagsasama-samahin po natin mga yan, kasabay po ng ating mga
items na binili po ng Office of the Vice President para maibigay po natin sa ating mga kababayan po. Okay. Chief Amard, nabanggit nyo na pagka may clearance na po, maaari na po kayong magpunta nga dun sa mga areas, lalo sa ground zero. Ano po yung areas muna na uunahin po ng Office of the Vice President at syempre ng Disaster Operations Center? And pangalawa pong tanong, Chief Amard, sa inyo po, nagsagawa na po ba kayo ng assessment o magsasagawa pa lang? And if ever po, kung nagsagawa na po kayo, ano po yung lumabas sa assessment? Ano po yung pangunahing pangangailangan ng mga kababayan natin sa Mindanao na natamaan po ng lindol? Saan nga pong areas ang kailangan pong i-prioritize? At ano pong klaseng mga tulong ang kailangan po nating i-deliver sa mga spesipikong mga areas na ito, Chief Amard? Ang nakapag-assessment na po agad kami. Bigyan ko po ng rundown yung para sa kalinawan po ng ating subaybay. Noong pong June 8 hanggang June 11. Sabay-sabay po ito. June 8 po nangyari ang paglindol. Nagkaroon na po ng site inspection yung aming team galing po dito sa Davao City, yung Southern Mindanao Satellite Office. At minonitor na po ang sitwasyon dahil sunod-sunod din po ang aftershocks. So nandoon na po yung kasabay na po nito yung pag-roll out na gagaya ng nabanggit ko noong Kalusugan Food Truck. And then habang nangyayari po ito, dito po doon naman po sa Maynila ay nagre-repack at nag-i-inspection na po yung ating team para doon sa mga dadalhin natin. Inaayos na po yung mga dadalhin papunta ng General Santos City. At yun kabuuan pong 3 araw na yon, nandun na rin po yung ating team sa mga pamilya ng nasawi na kung saan nagbigay na po kami ng paunang mga relief items, yung ating food bags na ibigay na po sa pamilya kasabay po ng ating mga bulaklak na simbolo ng pakikiramay. Tapos, nauna na rin po, kagaya ng nabanggit ko kanina na kahapon, na-transpo na po natin yung mga ibang items na nanggaling naman po dito sa Davao City. Ngayon ay nandoon na po sa ating warehouse sa General Santos City. Ayon po dun sa ating assessment, ang unang-unang pangangailangan po ng ating mga kababayan na pangkalahatan ay mga tubig, yun ready-to-eat meals, yun pong hygiene kits, Kasi sa mga evacuation centers po, medyo wala po tayong ganong naibibigay agad-agad. Sa kasulukuyang monitoring namin, ang aming nakita na dapat nating unahin bukod dun sa ibang lugar. Yun pong bayan ng Glan. Sa Sarangani po. Ay nung unang araw at pangalawang araw ay nagkaroon po ng parang naputol yung daan patungo sa kanila. Somehow, nagkaroon po ng clearing naman ang DPWH at unti-unti nabuksan na yung mga daan at sinecheck na po yung safety kung gaano kabigat yung mga sasakyan na pwedeng makadaan po doon. So far, mapupuntahan na daw po ayon sa DPWH yung bayan ng Glan. Kaya ito po isa sa una nating tatargetin dahil hindi agad nakuha ng mga kaukulang ahensya ang mga detalye dahil talagang cut off ang communications doon. Ngayon pa lang nadadala yung mga o nabibigay yung information kung gaano karami ang mga naapektuhan doon, ilan ang nasaktan, ilan ang nasawi. Kaya po kinukumpleto namin yung buong detalye so far para yun pong aming approach ay nauukol dun sa pangangailangan po nila. Ano po yung mga paunahing pangangailangan na kagiyat din po tutugunan po ng Office of the Vice President? Kapag nakatugon naman po kami agad so far dun sa mga pwedeng puntahan, ito po ay tubig at saka bigas. Yun po yung nakarating sa aming information dahil sa man po yung mga ulam, pero yung bigas, ito po ay kulang na at yung maiinom na malinis na tubig. Sa General Santos City po, nakapagdala na po kami na kapag-deliver
no? Hindi pa po namin to ito po kasi yung plano naming dalhin sa GLAN, ano? Yun pong mga tubig. Na-deliver namin kagabi sa aming warehouse yung around 13,000 boxes ng bottled water. Ang isang box po ay nasa 30 to 36 bottles po ito ng mineral water. Okay, so at least rumorol yun na, ika nga, may mga aasahan ng paparating na tulong, agarang tulong, ano. Pero nabanggit nyo, Chief Amard, meron din po, o bukas po ang Disaster Operations Center ng OVP sa mga donasyon. Meron po dati galing dito sa Luzon, and I'm sure meron din po manggagaling sa ibang parte po ng Visayas and other parts of Mindanao. So, paano po ba ang pagkalap po natin nito? Ano ba yung schedule na inyo pong susundin para maiparating naman po sa mga biktima po ng lindol, ano? And at the same time po, ano po yung mga maaaring i-donate? Sabihin, diretsuhin na po natin kasi baka yung mga gusto pong tumulong ay hindi rin po nila alam kung ano ba yung prioridad na mga kakailanganin po. Ang mga po actually ay sa iba't ibang sulok po ng Pilipinas nanggaling. In fact, meron pa po mga nanggaling sa ibang bansa. Meron po sa sa Europe. So iba't ibang yung mga Pilipino po na nakamonitor sa ating mga sa dito po sa ating bayan. So, yan po ay nag-coordinate sa amin. Kaya gina-guide po namin sila. Hanggat maaari, yun pong tulong na ipapadala nila ay idinediretso na po sa General Santos City o kaya sa Davao City po na kung saan nandun yung ating SMSO. At binibigay po namin sa kanila kung ano yung mga pangunahing pangangailangan. Bagamat nakabiyahe na po yung ating truck, ay hindi pa po nagtatapos doon ang pagbibigay or pagtanggap namin ng mga donasyon mula sa mga kababayan natin na gustong tumulong. At tuloy-tuloy po ito. Makipag-coordinate lamang po sa Disaster Operations Center. Nasa website naman po ang contact number at naipost din po namin kung saan po makikipag-ugnayan. Ang pangunahin pong kailangan ng ating mga kababayan, kagaya ng nabanggit ko, ay tubig at yun pong mga pagkain, bigas. Sa assessment ko po, dahil nanggaling din po ako doon sa General Santos City, noon pong araw na nagbigay ng instruction ng ating Vice President, ay kailangan din po ng mga gamot at yung hygiene. Anong mga gamot po yan, Sir Ayman? Anong mga gamot ho? Yun po pa sa mga sira ng tiyan, pwedeng natin, ubuhin o sipinin. Ito po basic yung na mga yung mga over the counter naman yan, ano po? Mga pain reliever and paracetamol, mga marahil. Pero paano po, Chief Amard, kailangan din po ba ng mga pang-maintenance medicines? Kasi syempre wala pong mabibilang mga parmasya yung mga kababayan natin doon. Pwede rin ba mag-donate? Yung mga senior citizens po. Sa amin pong panig, hindi po kasi kami authorized, pero yung DOH po, yung mga kasi prescription medicines, kailangan po ng ibigay. Ang pwede lang po natin sigurong ibigay, yun po mga over the counter, kagaya na sa mga nasisiraan ng tiyan. Kasi sa mga na may kakulangan ng tubig, kung minsan napipilit kababayan na uminom na lang ng kahit ano. Kaya kasunod po ng tiyan. So Chief, tuloy-tuloy pa po ito hanggang walang hintuan muna ito hanggang sa sila tuluyang makabangon, ano po? Sa katunayan, isa nga po yan dun sa naging instruction kahapon ng ating Vice President nung bago siya lumipat dun sa may ospital, ano. Sabi niya sa mga nandoon sa General Santos, iiwanan ko muna sa inyo itong si Amard. Dito muna siya. Ibig sabihin, hindi po muna ako uuwi ng sa bahay sa mga susunod na araw. Kaya kanayan po, kagagaling ko lang sa mall. Nakuha ko ng mga kailangan ko.
isusuot. Kasi hindi ka muna makakauwi. Biglaan kasi ang biyahe. Hindi man lang po kayo nakapag-empake. Oo. Kahit pagka ganito kasi yung mga biglaan na sakuna talagang kailangan based on the go. Kahit po yung mga kasamahan po natin sa Disaster Operation Center, lagi po yan may baon na damit na good for 3 days. Dahil anywhere, pwede Anytime, mangyari. Kami dapat. Yun nga lang, mukhang mabibitin ng 3 days na damit Mukhang mag-extend po kayo dyan, Chief Amard, sir. Pero Chief, para lang may background din sa mga nakikinig at nanonood. Ang Glan, lalo na po yung lugar na yan, ano ba yan? Ano bang klase pong lugar yan? Talaga bang coastal ba may po kahirapan din po ba? Talagang ang ating mga kababayan dyan umaasa din lamang sa mga pagsasaka, pangingisda. Medyo hirap din ang buhay dyan. Ano ho? Tsaka Tama ano ba? yung terrain doon? Mabundok po ba yan? Malapit po ba sa dagat? Mabundok po itong Glan. Maraming landslides na naganap dahil dun sa lindol. May mga naputol din na daan. In fact, magmula Davao City po kasi hanggang General Santos, marami na kaming nadaanan na mga nag-landslide. Kaya in-expect namin dun sa mga lugar na mabundok din ay mas maraming landslides incidents. Doon po sa mga kalsada, may mga naputol, nasira po yung kalye, bagamat sementado yung iba, talagang nabiyak po ito. Tapos naman, ang kanilang kabuhayan ay pagsasaka at pangingisda. Kaya po medyo hirap po tayo, mahirap sila na masustain yung pang-araw-araw dahil medyo may kalayuan din po ito sa mga kabayanan. Yun pong aking tinutukoy kasi na ating pupuntahan. Malayo po sa kabayanan. Ito po yung mga far-flung areas po ng Glan. Isa pa po naming tinatarget po ay yung Balot Island. Balot? Ito po kasi ito na kailangan din natin silang mahatiran. Dahil ang lugar na yan mararating lang sa pamamagitan ng bangka. So, isa po yan sa uunahin natin. Kasi pagdating po ng ating mga supplies, magkakaroon po ng mga simultaneous activity ang aming grupo kasama po yung OVP Satellite Office po na nakabase sa Davao ay magsasabay-sabay po kami ng action para nang sa ganon mas marami kaming mararating sabay-sabay sa isang araw. Mas marami kaming mabibigyan agad-agad ng. So sisikapin ho ng Office of the Vice President sa pamumuno po ng inyong departamento na marating sila lahat kung hanggat kaya. Kaya po ng aming mission, kasi yan nga po ang utos sa atin ng ating Vice President, puntahan yung mga dapat puntahan, bigyan ng tulong yung mga nangangailangan. Wala siyang binanggit na malapit o malayo. So ibig sabihin po niyan, ang tasking namin ay puntahan yung dapat puntahan. Gaano man kalayo po ito, basta nangangailangan po. Ayun. So, dahil kayo ang iniwan at inihabilin sa inyo, inihabilin na rin kayo sa mga taga-riyan. Chief, ano po ang inyong mensahe doon sa mga nakikinig ngayon na maaari pong iniintay ang inyong presensya, sabik na kayo'y mga makita at hindi maikakailan na talaga namang umaasa rin po ng tulong lalo na mula po sa Office of the Vice President? Unang-una nagbigay ng tulong dahil hindi namin magagawa yung action namin kung wala po yung mga taong tumutulong sa atin. Pa lamang po ang ating team ay nandoon na sa General Santos upang magbigay ng ayuda doon sa mga responders para mabigyan sila ng lakas na at least meron silang pangkabig lakas nang sa ganun magawa nila yung mga dapat nilang gawin dahil marami pa po nung unang araw na nasagip sila. Yun po ang ating tinutukan. Doon naman po sa mga gustong tumulong ay bukas po ang ating tanggapan.
pwede po dun sa Quezon City, sa ating Disaster Operations Center. Pero mas maaluman po kung ating idediretso. Diretso ang tulong pwede po sa Davao City Satellite Office, yung ating pong Southern Mindanao Satellite Office. At pwede rin po itong dalhin sa General Santos City. Ipopost po namin, Sir Henry, Ma'am Karen, kung saan yung warehouse gagamitin sa General Santos. Nang sa ganon, doon na po natin idediretso. Marami na pong nakipag-coordinate sa akin at sa aking mga kasamahan. Doon na po nila idediretso. Meron na po kami mga ina-expect na bigas magmula bukas at saka yung mga tubig, pagkain. Doon na po rin idediretso sa aming warehouse. Pangalawa po sa ating pasasalamatan ay yung pong ating mga kasangga palagi, yun pong ating mga partners dahil the very minute po na nangyari yung ating kasakuna ng malakas na lindol, andyan na po agad sila, tumatawag na po at sinasabi kung ano yung kanilang ipapadala at ano pa yung dapat nilang ipadala. Kaya po, pinasasalamatan po natin sila. At syempre po ay pinasasalamatan po natin ang dakilang Panginoon dahil sa kabila po na nangyaring sakuna, marami pa rin po tayong nakikita na kahit pa paano naging ligtas sa laki nung epekto nung lindol. Kung makikita po ninyo yung buong paligid, medyo masisiraan po tayo ng loob dahil sobrang lakas po talaga nung tumamang lindol. Kaya po, yung pong pinasasalamatan natin ang ating Panginoon dahil ligtas pa rin po tayo at nandito po tayo para tumulong. Kaya lalo na po din sa inyo, mga kapartner po namin sa media, Sir Henry, Ma'am Karen, ang DZRH, at nandiyan dyan kayo para maparating sa ating mga kababayan na meron din pong ganitong tanggapan na pwedeng pagdaanan ng tulong at ihatid namin sa ating mga kababayan na nangangailangan po doon po sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Sa amin po ang karangalan na kayo po'y aming maging panauhin at makakapaglingkod tayo sa ating mga kababayan. Chief, salamat po sa inyo, sa inyong palaging tulong at salamat sa inyong palaging pagpapaunlak na kay aming mga kapanayam. Mabuhay kayo. Kayo'y kumain din ng maraming balot, maraming magpalakas din kayo ng katawan sapagkat kailangan ninyong malakas din matinding mission ang inyo pong susuungin na naman sa mga susunod na araw. Chief, salamat po, ingatan kayo ng Panginoon. Thank you so much. Maraming salamat po, Chief Amard. Chief Amard Eher, ang Chief ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. 6:16, tayo po magbabalik. Antabayanan nyo lamang yung grupo po ng OBP, yung kanila pong team sapagkat pipilitin nila hanggang doon sa pinakamalayong isla at lugar dyan sa tinamaan po ng lindol sa Mindanao ay pipilitin po nilang mahartirang kayo ng tulong. Pabalik po tayo. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya.
niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Galalala Fefcon. Galalala Fefcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fefcon. Galalala Fefcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tips para hindi mabilis mag-init ang ulo, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bilang isang nanay, mabilis bang uminit ang ulo mo? Palasigaw ka na ba nitong mga nakaraang araw na marahil ay dala na rin ng init ng panahon? Tandaan, ang pagkaramdam ng inis ay normal lamang. Ngunit, alam mo ba na ang pagkakaroon ng mainitin na ulo at pagiging bugnutin ay walang mabuting maidudulot? Kaya naman, ayon sa Healthline, iwasan ang pagiging maramdamin. Maiiwasan ang pag-init ng ulo kung hindi pe-personalin ang mga bagay na naririnig mula sa ibang tao. Pakalmahin na muna ang sarili at humanap ng mga bagay na maaari mong pagkabalahan. Bukod pa riyan, isa pang dahilan ng pag-init ng ating ulo ay ang pagkadismaya sa mga bagay na hindi nangyari o hindi natin nagustuhan. Kaya naman, kung maaari ay iwasang umasa sa mga pangyayaring walang kasiguraduhan. At panghuli, ang labis na pagkapagod bilang nanay na punong abala sa lahat halos ng bagay ay nagdudulot din ng init ng ulo. Kung kaya't tandaan, huwag kalimutang magpahinga, matulog ng sapat, kumain at maglaan ng tamang oras para sa pamilya at sa sarili. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ikaw ay under detention, hindi ka nakasama, hindi ka pwedeng magtrabaho. So kung merong ganong ruling, hindi ka pwedeng isama sa quorum. So sino ang de jure, sino ang de facto dito? Ang de jure obviously si Senator Gatchalian kasi siya ang na-elect noong 12 na may quorum. Can actually the new majority sanction the Cayetano Block for usurpation of authority? Umattend ka lang ng sesyon. Makikita mo na hindi na ikaw ang ibobotong Senate President. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
Padilla at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating talalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. May mga tao pa ba? May nagrarally pa ba? May nagpipingkian pa bang pulis at realista? Noche? Kuya Henry at Miss Kay, nakabantay pa rin itong mga kapulisan dito sa labas ng Senado, itong mga taga-suporta ng mga Duterte. Yung nagpapatuloy, meron pa rin patuloy na programa, yung bawat leader ng iba't ibang grupo ay nandito pa rin mula sa iba't ibang lugar dito sa NCR, pero payapa naman yung kanilang pagsasagawa ng programa. At yung mga kapulisan, pagabat pagod na pero nandiyan pa rin sila nagbabantay dito sa mga nagsasagawa ng programa. At sa ngayon, yung prayer rally, inaabangan din natin yung prayer rally, pero so far ay manipis pa yung bilang ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. At yung bawat leader dito, isa-isa ring dumarating, pero yung iba naman kanina ay umaalis na at mamaya-maya babalik naman sila. Ito yung mga taga-suporta na 32 days na, yung mahigit isang buwan na nagbabantay dito sa labas ng Senado habang binabantayan pa rin sila ng mga kapulisan. Wala namang naitalang untoward incidents sa mga oras na ito. RH27, Lutika, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, paggunita sa Araw ng Kalayaan, payapa, maayos sa buong bansa ayon ito sa Philippine National Police. RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan, Edniel. Generally peaceful, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa ay naging pagunita sa ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., wala silang natanggap na ulat ng untoward incident sa lahat ng localized demonstration at public assembly. Ginawa ni Nartates ang assessment habang personal na nakatutok sa sitwasyon sa buong Pilipinas sa pamamagitan ng PNP Command Center dito sa Campo Crame. Kasama ng top cop si Interior Secretary John Vic Remulla na nagmamatsyag ng mga real-time senaryo sa tulong ng live cameras ng pulisya sa buong bansa. Bago nito nagtaas ng full alert status ang PNP na nagkalat ng halos 70,000 tauhan kahit wala naman umanong validated threat kaugnay ng Hunyo 12. Dito sa Metro Manila, isang pulis ang sinabuy ng spray paint sa mukha at balikat ng manita na nagbabandalay sa Calao Avenue pero hindi naman ito tuluyang lumala. Pinuri ni Nartates ang mga kagayang pulis na nagpatupad na naman daw ng maximum tolerance hanggang sa mga oras na ito. Ako si Edniel Parosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. Makinig Si Edniel pala yun, si Edniel. Panalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Eto na, at may winner na tayo mula sa La Union, partner. Yes, parang ang sarap mag-beach dyan at Ay, mag-swimming. Yeah. At nasa linya na natin si Miss Vanessa Espanyola ng Burgos, La Union. Na taga Barcelona. Hello po. Hola, Miss Vanessa Espanyola. Hello, Miss Vanessa. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Muy bien. Oh, wow. Ano ba yung muy bien? Hindi ko alam. Ano ba? Hello ba yan? Good day? Espanyola, siguro mukha kang Sino ba? Spanish. Spanish bread. Vanessa. Joke lang po yun, Miss Vanessa. Vanessa, saan? Burgos La Union. Saan ba yung Burgos La Union? Malapit ba yun sa mga yung mga may beach?
Opo, dito po kami sa may Kawayan. Sa Kawayan. Ano po ba ang delicacy naman o masarap na pagkain dyan sa Burgos, La Union, Ma'am Vanessa? Ang mga dinengdeng po. Kasi Ding-ding. yung Dininding. Masarap Sabi yan. nung nakikinig sa atin, Espanyola. Pakitanong naman kung sinong kamukhang artista. Baka kasi, oo. Vanessa, sino ba daw kamukha mong artista? Totoo bang kamukha ka ni Marian Rivera? Ayun, Espanyola yun, kalahati. Vanessa? yung asawa ko po ang Espanyola po. Yung asawa niyang misis ka na ba? Kala ko single pa si Miss Vanessa. So, ang asawa mo, Espanyol? Hindi po, apelyido lang po. Sige na. Nililito natin. Sige na, ito na ang magic question. Ito na po, Miss Vanessa o Mrs. Vanessa Espanyola. Ano po ang himpilan ng radyong numero 1 at kauna-unahan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga taga-Burgos, La Union? Ma'am Vanessa? DZRH po. Ayun, tama. At regard sa lahat ng pamilya Espanyola at sa inyo dyan, Vanessa, ha? Mga taga-Burgos, La Union. Congratulations, ma'am. Meron kang 500 pesos in GCash. Parating na po dyan. Papunta niya sa La Union. Thank you, Vanessa. At yan na po ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Palagi nating tatandaan kung nais nating umasenso sa buhay, manampalataya, magdasal sa may kapal, huwag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkos ay gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa nangangailangan dahil help is wealth. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Si Atty. Cheryl Adami Molina ang inyong mga kasama ngayong Independence Day. At ang kanyang topic, pwede pa bang gamitin ng illegitimate child ang apelyido ng namatay na ama? Yan po ang kanyang topic. Susunod na. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. Bye! Balansyado! Nakamit na ba natin ang tunay na kalayaan? Malaya na nga ba tayo, Pilipinas? Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful.
Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabton, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Ray Simayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba